Isa na siguro sa pangarap ng isang taong nagbabike ay makapag-ride ng isang malayo. Para sa akin na isa lamang na weekend rider, isa sa mga bucket list ko ay makapag-ride ng North Luzon Loop. Medyo mataas na pangarap pero matagal ko na kasing gusto talagang gawin. Kaya pagbigyan nyo na ako, samahan nyo ako. Tara! 1, 2, 3, and... Hindi biro ang ride na ganito kalayo. Kailangan ay preparado ka. Unang-una sa lahat yung emosyon, puso at isip. Kailangan preparado ka. Halos ang taong kong piniprepare yung sarili ko sa ride na ganito. At masasabi ko na kung hindi man importante, isa sa pinaka-importante yung preparasyon para dito. Sunod yung physical. Halos kulang isang buwan yung preparasyon ko pero halos 1 week lang yung halos araw-araw sunod-sunod na pag-ride ko. Palagay ko kakayanin ko naman dahil regular naman tayo nagbabike. Talaga lang kailangan ay preparado yung katawan mo at wala kang sakit bago ka mag-ride. Siyempre dapat preparado rin yung gamit. Ito pala yung bisikleta na gagamitin natin. Twitter Thunder yung kanyang frame na meron siyang Ultegra R8000 na group set. Meron siyang gulong na DT Swiss. Tire na Continental Ultra Sports. Yung kanyang group set nga pala ay yung kanyang sukat ng crankset 50-34 at yung kanya namang kaset 11-34. Okay na okay sa akyatan. Yung braking system nga pala niya ay caliper pa, hindi pa disc brake. Kaya medyo natatakot ako sa mga palusong. Pero siguro gagawin ko pitik-pitik na kagad sa umpisa pa lang sa ibabaw para hindi masyado masunog yung rim ng brake at mahirap na. At ito naman yung mga dadalhin nating gamit. Medyo travel light lang tayo kaya 2 bag lang yung pagkakasyahin natin na lalagyan. Itong isang bag ay ilalagay natin dun sa harapan ng bike at ito naman ay ilalagay natin doon sa frame. Bala ko ilagay dun sa ibabaw instead na doon sa bandang gitna kasi para magamit natin yung 2 pang bottle cage. Magdadala lang ako ng 2 jersey at 2 shorts. Yung isang pare suot-suot ko na at itong 2 naman ay ilalagay natin sa bag. May baon din tayong sando at saka shorts para naman may pamalit tayo pagdating natin doon sa ating tulugan. Magdadala rin ako ng mga tools tulad nitong pedal cleats cover para kung umulan ay pwede ako mag-tsinelas na lang. Itong pantanggal ng gulong, syempre itong tools, set ng Allen wrench at saka pampatch ng gulong. Magdadala rin pala ako ng spare na interior, wala pa lang dito at kukunin ko pa sa baba. Syempre may dala rin tayong Colgate, toothbrush at toothpaste at saka charger ng mga accessories natin tulad ng cellphone at saka yung computer speedometer natin. Dala rin tayong pera na nasa 24,000 tsaka ATM. 24,000 kasi 12 days. Kung 2,000 ang gastos natin kada araw ay yun. Siyempre tago natin siya para hindi makita at maglabas lang tayo ng magkano. Tsaka siyempre tsinelas para nga kung mag-uulan ay pwede na tayong magtsinelas na lang pumadyak. Tara pagkasyahin natin. Sana magkasya sa bag. Ayun, napagkasya natin yung isang set ng uniform natin tsaka yung sando dito sa bag na maliit. Ito lang shorts ang dinalang kasya. Dito natin ilalagay sa lalagyan ng mga tools saka itong lahat. So sige, lagay natin. So itong pera ay nilagay natin sa shorts.
At nag-iwan lang tayo ng konting pera para sa unang leg ng biyahe natin, may panggastos tayo. Saka natin ngayon nilagay lahat. So, ayos lang natin para magkasya lahat. Yun, pagkasya natin sa dalawang bag. Ito yung isa at ito yung isa. Itong tsinelas naman ay dito natin ilalagay sa may goma. Ayan, tulad nito. Pagkasya na natin. So, lahat ng gamit na andito na sa dalawang bag. Ayan, so lalagay ko na lang to sa ano natin, sa bike natin. Bukod pala dito ay ito yung dalawang masasabi kong 2 essentials na gamit natin. Una, itong earpiece na to. Ang kagandahan sa earpiece na to ay bone inductor ang tawag sa kanya. So tumutunog yung earpiece hindi dahil sa isasaksak mo sa butas ng tenga. Ilalagay mo lang siya dito sa bandang labas ng tenga, maririnig mo na yung tugtog. Ang kagandahan dito ay safe siya dahil maririnig mo pa rin yung traffic. Syempre, itong ating Brighton Rider 750 na computer speedometer. So lahat ng link na to ay ilalagay ko na lang dito sa YouTube na to para kung gusto nyong bumili, gusto nyong tignan ay makita ninyo yung kanyang link. So ito, yan yung ating Brighton. Kagandahan dito sa Brighton natin ay meron na siyang map, no? Nilagay ko na at ni-record yung map natin para pagdating sa ride ay okay na. Yun. So, ito na ngayon yung ating bike. Ready na siya for biyahe. So, itong bag na to ay dito ko muna siya nilagay para magamit sana yung dalawang bottle cage. Pero later on, ililipat ko rin yan in between ng top tube at saka bottom tube. Okay, so this is it. Hanapin lang muna natin yung map. Let's go! Bago natin ituloy ay gusto ko pala sanang i-shoutout yung si Idol Kapotpot, Ian Howe. Sa kanya ako nagkaroon ng inspirasyon na kahit mag-isa ay itry na mag-solo ride ng Luzon Loop. Panoorin nyo yung kanyang YouTube channel, yung kanyang solo ride na Luzon Loop. Halos doon nakapattern itong North Luzon Loop natin. So sa day 1, ang probinsyang na-cover natin ay mula Bulacan hanggang Nueva Ecija. Yung mga city, municipalities and places na dinaanan natin ay Malolo City, Plaridel, Baliwag, San Rafael, San Ildefonso, San Miguel at sa Nueva Ecija, Gapan, Cabanatuan, Talavera hanggang sa huli San Jose City sa Nueva Ecija. Ang cover na kilometer na cover natin ay 136 km. Nag-ride out tayo ng 5:30 sa Malolos at dumating tayo sa San Jose City sa Nueva Ecija na mga around 11:30. Yung di natin nakaya yung ginawa ni Sir Ian Howe na hanggang Nueva Vizcaya kasi paakyat na kasi yun, kaya pinili natin na mamahinga muna sa San Jose City at kinabukasan natin tirahin yung akyatin. Magandang arko ng San Miguel. Pumapasok na tayo sa arko ng Nueva Ecija.
kabayan. Kapan. Kapan. Check, 9 o'clock. Mapapansin nyo, medyo dito tayo sa looban na nadaan dito sa Talavera. Kaya hindi natin halos nadaanan yung Science City ng Muñoz. City of San Jose. Time check 11:30. 11:30. Hanap na ako ng hotel. Pahinga na. Yan na bundok. Yan na. May train bukas. Yan na bundok. So mga 12:30 ayan, nakapag-check-in na tayo at dito tayo nakapag-check-in sa Hotel Francisco. Shoutout sa Hotel Francisco, salamat at pinapasok ninyo. Pumayag kayong ipasok yung bike ko, thank you. Alright, day 2, eto na, akyata na. Ang probinsyang na-cover natin sa pangalawang araw ay from Nueva Ecija, Nueva Vizcaya hanggang Isabela. Yung mga city municipalities places na daanan natin ay San Jose City kung saan tayo nanggaling, Santa Fe, Aritao, Bambang, Bayombong, Salano, Diadi, Cordon hanggang Santiago City sa Isabela. 165 kilometers yung na-cover natin, isa sa mga mahabang na-cover natin to. Nag-ride out nga pala tayo sa San Jose City ng 5:15 AM at dumating naman tayo sa Santiago ng mga 3:30 PM. Itong second day ang merong may pinakamataas na elevation gain sa buong ride natin. Kung makikita nyo dito sa ating Brighton Ride 750, pinapakita niya yung elevation ng bawat lugar at ituturo niya kung saan banda yung may elevation na may pinakamataas. At itong ride natin na to, makikita natin yung pinakamataas na elevation dito banda sa Santa Fe. San Francesco, check-in, ride out, 5. Ayan na siya. Ayan na, puro bundok na. Ganda. Parang Baguio. Taos. Di ko talaga alam na kakayanin ko yung akyatin na to. Sa total na ride na to, dito talaga sa parte ng Nueva Ecija papasok ng Nueva Vizcaya, ako kinakabahan. Sa totoo lang, sabi ko pag di ko kinaya to, mamamara talaga ako ng truck. Pero napagwagian natin. Ang importante, pumising ka at i-appreciate mo talaga yung mga lugar na nadadaanan natin. Katulad nito, sobrang ganda talaga ng lugar. Sulit na sulit yung pagod sa pag-akyat.
Yabang kaming lahat. Yabang lahat. Grabe, kahit na masakit na yung binti ko, busog naman yung mata ko sa magagandang tanawin. Sulit na sulit talaga. Doon sa mga tanawin matatanaw mo, talagang nakakatanggal ng pagod kahit na gaano pa kataas yung naakyat. Laking bagay na may mga nakasabay ako sa ride na to. Linggo kasi kaya marami pa akong nakasabay, pero yung mga sumunod na araw wala. Pero kalaunan iniwanan din ako pagdating doon sa mga 14 to 16. Nauna na sila, hindi ko kaya yung pacing nila. Tumpas. Na. Narating ko rin yung Dalton Pass. Ito na yung halos pinaka-peak. Pagkatapos nito makikita na natin yung arko ng Nueva Ecija. Ibig sabihin papasok na tayo ng Nueva Vizcaya. So mula dito palusong naman na to. Katulad nga na nabanggit ko bago tayo nag-ride out, medyo kinakabahan ako dahil hindi ako naka-disc brake. Kaya dito pa lang sa bungad ng pababa, pinipitik-pitik ko na yung preno para hindi siya dire-diretso. Nueva Ecija na. Nueva Ecija. Arco Nueva Ecija. Nueva Vizcaya na. Balik na kayo. Oo. Ingat, ingat. Ride safe, ride safe. Pababa na to. Puro pababa na. Downhill sa wakas. Akala ko tapos na. May akyatin pang konti. Sulit na ako sa akyat. Scoop. Downhill uli. Ganda ng tanawin. Biglang sulit. Ano? Ganda. Akyatin na naman. Akala ko tapos na. Puro bundok. Ay, Diyos ko, akyatin na naman. Laking bagay talaga nung Brighton Rider 750 dahil bukod sa tinuturo niya yung direksyon, binibigay niya sa atin yung dadatnan natin na elevation, para nakikita kaagad natin kung sa dadaanan natin ay may paakyat pa ba. Kung paakyat man yon, tinuturo din ni Rider 750 kung gaano pa kalayo yung akyatin. Kaya natatansya natin yung ating lakas kung hindi tayo masagad.
Walang puno. Wow! Ang ganda! Wow! Ganda! Wow! Ganda! 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 Sulit ang pabot. Ganda. Grabe, nagulat ako. Akala ko tapos na yung pasakit. Akala ko tapos na yung matataas na peak. Meron pa palang 3 peak na matataas dito sa may bandang Diandi. Itong 3 na to, grabe. Akala ko hindi na siya masyadong matatarik. Naglalaro siya sa 17 to 19 degrees. Kaya medyo nabulaga talaga ako dito sa may bandang Diandi. Pero pagkatapos naman ng pasakit, sa wakas narating na rin natin yung Isabela. Isabela, I will be what? Isabela na. Welcome to Isabela. Welcome to Isabela. 3 o'clock to 3:30, narating na rin natin ang Santiago City, Isabela. At ito sa Dreamwave Hotel sa may city. Dito tayo nakapag-check-in at nakapamahinga. Day 3 ng ating North Luzon Loop. Ang probinsyang na-cover natin ay from Isabela to Cagayan. Mga city at municipalities and places na nadaanan natin ay Santiago City, kung saan tayo tumigil. And then Ramon, San Mateo, Kawayan City, Nagilian, Ilagan City, Tumiwani, Kabagan, hanggang sa makarating tayo sa Cagayan sa may Tuguegarao City. Yung kilometer coverage natin ay 105 kilometers. Nag-ride out tayo sa Santiago City ng 5:35 AM at nag-arrive naman tayo sa Tuguegarao City ng 1:40 PM. Robinson's Place. Time check 5:40. Puro ganito na rito, puro mahabang kalsadang ganito. Tuguegarao, ganito rin. Papuntang Tuguegarao. Paglampas ng Kawayan tsaka Iligan, puro ganito na, mahaba. At least patag. Bella State University. Welcome to Kenchangue, the twin town of Isabela. Pa City of Ilagan yan eh. Ilagan na lang. Yeah. Time check 8:40.
Hindi ko alam kung budol to o paano. Ayun na. Budol. Puhugasan. Puro cornfield. Hirap kumasa gabi dito. Puro cornfield. Yun, tumawini. Magpas lang ako. Tumawini. Ganda ng mga kalsadang nadaanan natin at pasalamat din tayo dahil karamihan ng mga motoristang na encounter natin dito ay alam naman na magbigay daan at i-share yung kalsada sa mga bikers na katulad natin. Lalong-lalo na nung habang umaakyat tayo nung sa may Nueva Ecija pa, Nueva Vizcaya. Karamihan ng mga truck doon ay talagang bumubusina para alam nilang papadating ka at saka hinihintay ka talaga nila na para ikaw ay overtaken. Kaya sobrang okay yung ride natin. Ganda. Ano naman yan? Lakas makalaspag ng init. Seryoso pa. Saglit. Mas makalaspag ng init. Kumpara talaga sa temperature sa Bulacan, laging mas mataas ang temperature ng bandang Tuguegarao. At dito ko napatunayan na talagang mas mainit dito sa may bandang Tuguegarao. Grabe. Nasilungan ko ata lahat ng pwedeng silungan. Tuguegarao na. Siguro mga under 25. So simula na nag-ride tayo, nakakala na tayo 427 kilometers. Time check 11:30. So sana makarating tayo doon ng mga alas 12. Gusto ko na mamahinga sa Tuguegarao. 1:30 na dumating tayo sa bayan ng Tuguegarao. Medyo nahirapan ako maghanap ng kwarto dahil karamihan ng mga hotel dito ayaw nilang pumayag na ipapasok mo yung bike mo sa loob ng kwarto. So nga lang, ayaw ko kasing iwanan yung bike ko sa lobby lang nila kahit sabihin nila na may gwardiya naman sila at babantayan. Kasi hindi naman katulad ng motor to na at least maririnig mo pang paanda rin. Ito pag binitbit wala kang kalaban-laban. Kaya naghanap na lang ako ng mga kwarto na mga hotel na maaring pumayag yung hotel na ipasok yung bike sa kwarto. Kaya hinanap ko na lang tong Grand Victoria Lodge na pinag-stayan ni Sir Ian Howe dun sa vlog niya. Kasi alam ko na ipasok niya yung bike niya dito sa kwarto, which is yun nga, naipasok ko din. Day 4, tinarget sana natin na makarating hanggang Claveria mula Tuguegarao City. Pero hindi natin kinaya, kaya hanggang Sanchez Mira. So yung probinsyang cover niya ay Cagayan. Medyo mahaba kasi ang Cagayan, no? Yung mga dinaanan nating city ay Tuguegarao City, kung saan nga tayo galing. Tapos Igig, Amulong, Alcala, Gataran, tapos Lalyo. Yung Lalyo, papasok to ng Apari, pero dito tayo sa may kaliwa papuntang Ilocos Norte. Tapos dadaanan din natin yung Alacapan,
Pamplona, hanggang makarating tayo ng Sanchez Mira. Medyo mahaba din tong ride na to na may coverage na 160 kilometers. Nag-ride out tayo sa Tuguegarao ng mga 5:30 AM at nakarating naman sa Sanchez Mira ng mga 2:30 ng hapon. Ako dito sa Grand Victoria Lodge. Stay natin yung gabi. Time check 5:30. So ride out na tayo. Nga pala, no, napansin nyo, maaga tayong nagra-ride out, no? Mga alas 5 lang, ride out na natin. Bali, sinadya natin na agahan lagi ang ride out natin para una, hindi tayo abutan na masyadong mainit na araw, tanghali, no? Lalo't hapon. Lakas kasi makalaspag ng init. Pangalawa, kung sakasakaling medyo mahaba-haba pa yung ride natin, ay hindi naman tayo abutin ng gabi. Medyo solo ride tayo kaya mahirap nang abutin ng gabi. Saka isa pa, para at least may time pa tayo maghanap, may enough time tayo para maghanap ng matinong matutuluyan. Laspag na siguro pinakalaspag ng araw. Alas 7 pa lang, laspag na ako. Ay, ang puno pa. Ay no, laspag. Grabe, daming akyatin eh. Ano lang naman, palumanay lang, malang babatas. Ay, siguro naiipon na pagod. Grabe, laspag. Gataran, akyata na naman to. Ito, San Vicente. Time check 7:40. San Vicente, haba nito. Maria Bridge sa Gataran. Catherine Church. Gataran pa dito. Wow. Lapit na yung Agapit interchange. Parang crossing puntang Apari. Apari, lubos, diretso, kanan. Hoy, tayo. So, diretso tayo. Mali pala tayo. Dapat pala kumanan tayo para makakita tayo sa tulay. At dito yung daanan. Kasi kaliwa dapat tayo pag dumiretso kasi pari. So ito
natin to, parang Golden Gate. Ganda. Yun. Parang Golden Gate. Dub City. Ganda. Suspension bridge. Ganda. Ayan, bali. Haba ng daan. Baliktad pahang. Lakas makalaspag. Time check alas 9. Pucha, ayoko na. Pahinga na ako sa araw na to. Laspag. Baliktad hangin. Ang pagsisyon talaga. View. Ganda. Oh, the ball. Oh. Oh. Ganda. Ay, putangin na, baliktad lang hangin. Taas itong lalyo. Pero banay na may akyat. Mahaba lang. Lalyo ba? Lalo. Lalyo. Ay, salamat, pababa na. Lakapan, time check 9:30. Labin, Kalapan. Ano? Kalapan. Labin. Lugar ay Labin. Alpin. Labin. Hello, barangay Labin. Labin. O bawi. Siyempre, Labin na to. Lapit na ako sa kalahati. Labin na. Talang bawi to. Labin na. Grabe, kaya tayo naman. Kaya ating baba. Patag na uli. Lumang tulay. Hindi ko yan. Tulay during American occupation. Ito bago. Ganda naman ang bungad nito. Ganda.
t-shirt, 11.20. Kagitan. Nito. Walang kalilim-lilim. Walang yan. Lang yung kalsada, kita mo naman baliktad pa yung alam niya. Ay, Diyos ko po. Doon na kanina doon sa may bandang harap ito, puro paano na sana, puro paano na to. Sanchez Mira. Alain nyo bang sa likod niyan yung dagat na yan, yan, okay, sa likod niyan Babuyan Strait, Babuyan Group of Islands na. Dulo na ng Pilipinas. Ay naku, pag ako sa gawin na to, lakas ng amin pabalik. Ako ang huminto ng bike. Putres. So yun, bala ko sana maglaberya pero dahil sa hapon na rin at medyo pagod na, Sanchez Mira na ako tumigil. Dito ako napunta sa Bagak. Shoutout nga pala sa lahat ng mga hotel na pumayag na ipasok yung bike sa loob ng kwarto. Maraming salamat sa pag-unawa ninyo. Sana sa yung mga ibang hotel, sana intindihin nyo naman din sana kaming mga biker, no? Kasi syempre ito yung mode of transportation namin eh. Ayaw namin na mawala. Hindi naman katulad nga sinabi ko, hindi naman katulad to ng ibang sasakyan na di motor. Ito mga bike eh, walang kalaban-laban kung matatangay. Kaya sana yung mga ibang hotel na napagtanungan ko, yung ibang mga siguro nauna sa akin na nagbike na ganito rin ang sistema, sana pumayag naman kayo. Unang-una, di naman namin dudumihan yung kwarto ninyo at mamamahinga lang naman at matutulog doon sa kwarto na ire-rent namin. Thank you talaga doon sa mga hotel na pumayag na ipasok yung bike namin dito sa Bagak. Thank you. Ito yung bahay. Restaurant. Ito pagpasok. Yan. May swimming pool doon. May bundok. Cottages. May swimming pool doon. Kasi dyan ako ayun, dito. Isa sa magandang na-stayan ko itong Bagak na room. Maganda yung room, maliwalas, tsaka malaki. Presyo niya okay din. Medyo, yun nga lang, medyo pricey. May 2,000 ata ito.
Day 5, ang probinsyang na-cover natin ay mula Cagayan hanggang Ilocos Norte. Yung mga municipalities, cities at places na daanan natin ay Sanchez Mira kung saan tayo nagsimula, Claveria na sana ang target natin nung day 4, Santa Praxedes, Pagudpud at Bangi. Naka-cover lang tayo ng 76 kilometers, isa sa pinakamaikli na ride natin. Kahit na nag-ride out tayo ng 5:40, tumitiw tayo ng mga 11 AM lang. Ang rason kaya medyo maikli itong ride na to dahil itong ride na to ang masasabi natin na pinakamalas na naging ride natin. Umaga pa lang naplatan na tayo, tapos nagsemplang, nasiraan ng derail, na walan ng gamit at kung ano-ano pang malas, no? Kaya 11 o'clock nag-decide na tayo na huminto na. So nga lang, syempre katakot naman. Ito nga lang ang mode of transportation mo, may mananakaw pa. Though dito naman sa mga lugar na to, sobrang mabait yung mga tao. Pero syempre sabi yung mga dayo sa mga naghahanap na mag-stay yan. Claveria, ito yung dapat na-target natin kahapon, kaso pagod na kasi ko. Ganda na tanaw. Claveria. Parang resort. At eto na nga, naplatan na tayo. Medyo di rin maganda yung pinagplatan natin dahil medyo saba na siya. Ang medyo nakakaano pa rito, medyo nagtagal tayo dahil hindi ko makita kung saan nabutas yung interior natin. Nahanap ko, tagal ko hinahanap kung nasan. Kaya medyo namatay din ang oras natin dito ng around 30 minutes. Ilang minuto lang na wala naman sa hulog itong rear derailleur ko para itong chain na to ay mahulog at lumagpas dito sa kaset. Nung paglagpas siya ng ganyan, saka naman ako hindi makasikad at tuluyan ng magsemplang. Ayan, nangyari, gas-gas at saka paling tong manubela ko. Malas talaga. Ika mo, pa-uphill. Pa-uphill. Gas-gas. Ito. Yan. Gas-gas. Tsaka yung derailleur. Gas-gas. Saan na nangyari? Gas maplatan. Ayun. Gas maplatan. Nagsemplang. Ngayon nangyari lahat. Pero okay lang. It's worth it. Lagi. Worth it dahil dyan North Philippine Sea, South China Sea. Dyan din yung Babuyan Island, Babuyan Strait, Babuyan Group of Islands. Ay no, grabe itong araw na to. Akala ko tapos na, pero hindi pa pala. Pagkatapos nun, nahulog at nawala naman yung aking hand pump. Grabe. Ay. Ano ba yan? Ay, sana may madaanan akong bike shop. Hirap nang walang hand pump. Ano ba yan? Alas.
para sa taas. Ang monasterio. Ang monasterio. Claveria. Bilihan ng bike shop. Wala kasi yung handbag ko, nahulog. Sana di ako maplatan. Kung muna ako maplatan, dear Lord. Restaurant Ramos. Dami, buti. Wow. Wow. Grabe, ganda. Sulit yung mga nangyari sa akin. Wow. Ganda. Ganda nito. Sige dito eh. 360 degrees. Walang tapon. Yan po. Ganda. Ha? Kaya na naman. Downhill na uli. Daming akyatin dito sa Santa Praxi hanggang Pacos na Ilocos. Puro akyatin ito. Bayan ng Santa Praxi. Center. Paglagpas ng bayan ng Santa Praxedes, na isa sa pinakamatahimik na lugar siguro na daanan ko, ay akyatin uli. Dire-diretso na tong akyatan na to hanggang sa makarating ng Ilocos Norte. Ang masakit dito, dahil nga nasira yung rear derailleur ko, hindi ko maisagad yung chain natin do sa pinaka big ring, kaya sobrang hirap nitong akyatan na nangyari sa atin. Pinanggalingan ko, taas. Ito pa, akyatin ko. Ay, nako. Sana konti na lang. Stop over muna tayo para sa view. Wow, ganda ng valley. Ito yung hindi mo matatawaran. Ang ganda ng view. Grabe. Ganda. Diyos ko, salamat po, Ilocos na. Eto, thank you. Tapos din ang Cagayan. Ilocos na. Thank you Lord, Ilocos na. Ito muna tayo, pa-picture tayo. Grabe. Taas. Ay. Yun. Wakas. Bangke Patapat National Park. District Highway boundary. Agud Code 30 kilometers. Bangke 37. Burgos 53. Ayos.
Ay, lalim. Ayun oh. Ayun yung bridge. Ayun yung ano, Banggi. Ayun yung bridge. Okay, let's go. Bago dumating ng Patapat Viaduct Bridge ay may madadaanan tayong natural na bukal. Maraming humihinto na mga riders dito at mga driver para kumuha ng tubig at uminom. Sabi pwede raw inumin to, kaya huminto rin tayo para mag-refill din ng tubig. At napansin ko, natural na malamig, parang galing sa rep yung tubig dito. Kaya kumuha tayo ng tubig para may inumin tayo sa daan. Yes. Parating din kita. Ganda. Ganda. Time check. 9:45. Time check 9:45. Oh, oh, ayan na. Silip na ba yung mga windmill, oh? Walang hangin. Hindi umiikot. Dami. Kala mo maliit lang. Kala mo liliit lang yan. Pero malayo pa kasi, kaya kala mo maliit lang. Ang ganda. Pagdating ko ng arko ng Pagudpud papasok ng Banggi, humihinto sana ako para magpa-picture nang mapansin ko na ang nawawala naman ay yung ilaw sa likod ng bike ko. Nahulog pala. Sabi ko maghanap na ako ng hotel dito sa Banggi. Pag may nadaanan, hinto na ako. Mag-decide na ako na huminto kahit maaga pa dahil mukhang pangitain na ni Lord to na pinahihinto ako dahil nagkasunod-sunod talaga ang malas sa araw na to. Kinabukasan, day 6, nang malaman ko na sa bandang Burgos na ako, na yung ride ko pala nung day 5 ay hindi nag-record. Kaya yung mula Sanchez Mira hanggang Burgos ay hindi nag-record doon sa total na biniyahe ko. Kaya yung ride na to, kung mapapansin ninyo, yung pula, yan yung nawawala. Nagbiglang diretso siya na ganoon. Bali nawalan ako ng 72 kilometers na total doon sa total ride. So grabe talaga yung malas noong day 5. Day 6, bagong araw, mas magandang araw. Sa ride na to, ang probinsyang na-cover natin from Ilocos Norte to Ilocos Sur. Yung mga cities, municipalities at places na daanan natin mula Ilocos Norte, galing tayo ng Banggi, daanan natin ang Burgos, Pasukin, Bacara, Lawag City, Paway, Corimao, Badok, Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, hanggang makarating ng Bigan City. Hindi natin nadaanan yung Batak City dahil
lumiko tayo sa may Paway para madaanan yung Malacanang of the North, Paway River at saka yung Paway Church. Isa sa pinakamahaba na ride natin to na merong kilometer coverage na 165 kilometers. Ang ride out natin mula sa Banggi ay mga 5:20 ng umaga at nag-arrive naman tayo sa Bigan City ng 3 o'clock PM. So, may surprise na yung ating trapon. Ako, 5:20. Uy, medyo akyatin tong umaga na to. Palabas ng Banggi. Mas mamaya palabas ng Burgos. Okay na. Sana wala namang aberya mangyari sa ating today. Tulad kahapon, ang daming aberya. Ayun ang bahala sa ride namin. Thank you po. Papasok ng Burgos, medyo akyatin to pero malumani naman kaya okay lang. Ay, sira pa rin derailleur ko. Hirap umakyat, hindi maisagad. Yun, 7-Eleven. Ito. Pasukin. Sarap dito sa portion ng Pasig. Pasukin na to. Maganda daan, saka malilim. Malilim kasi nandito pa yung araw sa kaliwa. Eh, maraming puno dito sa kaliwa. Ayan o. Ay. Pasukin. Ilocos Norte. Pasok ng Lawag, may akyatin. May klila naman. Downhill na. Ganda. Java Hotel. There it is. Java. Lawag. Salamat po sa Diyos. Thank you, Lord. Alam ko may ano to. Pero kung ano siya, makabanda pa rin. Pa rin ako nakakabili ng hand pump. Bandang Pasukin, may nadaanan ako na bike shop. Kaso nga lang, ang problema, naubusan na sila ng hand pump. Sabi niya, "Sir, punta ka na ng Lawag. Doon sigurado may bike shop." Pagdating ko ng Lawag, true enough, maraming ang bike shop dito. Bawat corner ata meron. Kaya ngayon, nakabili na ako ng hand pump. Kaya medyo kampante na ako. Ay, isa na sa Lawag City. Ito na yung Malacanang of the North. Ito, sa kaliwa. Iisip ko, punta ako eh. Kaso, parang dagdag 10-20 balikan. Sana diretso na ako, pero yan Malacanang of the North. Tayo diretso. Yun nga sa may kaliwa. Next time na lang. Pagod na ako. Tsaka time check, 10:00. Init. Next time na lang. Bali, ayun lang pala. Tama na.
Ito yung Paway River sa kaliwa natin. Ayan, makikita niyo dyan. Ayun. Dyan kinausap ni Ime, si Apo Lakay. Kung napanood nyo yung MOM. Ayan, huminto muna ako sandali. Ayan, tignan muna natin to. Paway River. Ganda, no? Laki. So, yan yung Paway River. Ito namang kalsada na to. Ito yung kalsadang papunta sa Paway Church. Siguro mga 5 to 10 kilometers. Marating na natin yung Paway Church. Church. Ay, Paway. Nakarating din sa wakas. Ay. Kaganda ng Paway Church. Medyo napituhan tayo. Bawal na palang lumapit doon. Yung mga bike, bawal na palang lumapit doon sa harapan ng simbahan. Balik tayo. Hindi ko alam. Napituhan tuloy tayo. Siguro, total nakapunta naman tayo at nakalapit na doon sa loob ng simbahan. Nakapasok na tayo sa loob ng simbahan. Dito na lang siguro tayo sa may bandang harap. Para di na natin iwanan tong bike at maglakad papunta doon. Papapicture na lang ako dito siguro sa may dito, ayan, sa Paway. Ito na lang, kita naman din yung simbahan. Ganda. Naalala ko yung mga barkada ko dito sa lugar na. Naalala ko yung mga kaibigan ko sa lugar natin. Ito ay bayan ng Corimao. Bayan ng Badok, bayan ng bayaning si General Antonio Luna at national artist na si Juan Luna. Arko ng Ilocos Norte, so papasok na tayo ng Ilocos Sur. Eto, may mga nagpa-shoutout. Tukod! Iisa na po tayo sa bayan ng Bawang. Bawang yan, di ba? Dito banda, ayaw na ako kausapin ng sarili ko. Kabugaw. Bayan ng Kabugaw. Church nila, St. Mark. Diyos, di kumuyo. Diyos. Yan ang simbahan ba? Magsingal. Mga lumang simbahan.
naip. Santo Domingo. Isa na lang. Isang munisipalidad na lang. Hindi ka na. Bigan. Hanap tayo ngayon ng kwarto. Natin may makakita tayo. Hindi na sana ako papasok ng historical city ng Vigan. Dito na lang sana ako hahanap ng hotel sa labas. Kaso nga lang, nung tinignan ko, halos parehas lang naman yung presyo ng hotel dito sa labas saka sa loob ng Vigan. Kaya pasok na lang tayo. Kasi masarap tumambay dun sa plaza paghapon. Tapos kakain ng empanada. Kaya pasok na lang tayo at dito na tayo maghanap ng hotel. So, gano'n na naman pahirapan naman humanap ng hotel na pumapayag na ipasok yung bike sa loob ng kwarto. Meron ba naman ako dito na pagtanungan, sabi sa akin ng gwardiya, i-chain na lang daw yung bike ko. I-chain, di puro gas-gas yun. Pangalawa, i-chain mo, kahit i-chain mo yung katawan, tanggal yung gulong. Pag chinain mo naman yung gulong, tanggal yung katawan. Ano naman mangyayari dun? Baka naman umuwi ako, karga-karga ko yung gulong ng bike ko. Buti na lang dito sa may bandang Calle Crisologo ay may nakita tayo na mabait na pumayag na ipasok yung bike. Medyo may kamahalan, nasa 2.6, 2.8 yung kwarto, pero okay na rin. At least safe yung bike ko, tsaka maganda naman yung kwarto. Day 7, nakakaisang linggo na tayo. Ilocos Sur hanggang La Union. Mga cities, municipalities and places na daanan natin. Vigan City kung saan tayo na mahinga. Nadaanan natin ang Narbacan, Santa Maria, San Esteban, Candon City, Santa Cruz, Tagudin, Balaoan, Bacnotan, San Juan hanggang sa makarating na San Fernando City sa La Union. Meron itong 140 more or less na kilometers covered natin. Nag-ride out tayo ng 5:40 AM mula sa Vigan City at dumating naman tayo sa San Fernando City ng 1:15 ng hapon. Pasok tayo ng Vigan. Time check 5:48. Bye. Yan. Wow, ganda nito. Ganda ng bridge. Alam ko madalas na lumalabas tong bridge na to sa pelikula ni FPJ. Madalas kasi alam ko nagsushooting si FPJ dito. Kaya tanuli. Isa pa to. Yung bato-bato na yon. Alam ko lumabas yung scene na yan sa pelikula ng Panday ni FPJ. Bayan ng Narbacan.
Candon City. Lugar na ba to? Thank you, Godspeed. Siyempre, ito yun, no? Arko ng Ilocos Sur. So liliban na po tayo sa bayan ng Ilocos Sur. Yun. Ryan Beach. Ay, yun. Ganda. Tayo sa probinsya ng La Union. Ay, nako. Grabe. Isang diretso ko ng liling. Walang liling, walang tindahan, walang kahit na ano. Madaanan. Kapit na ako. San Fernando City. Sambayan na lang. Sanuan na lang. Ayun. Dumating tayo ng pasado alauna dito sa San Fernando, La Union. Dito tayo nakakuha ng hotel sa Hotel Mika. So dito na tayo papalipas ng gabi. Okay, day 8. Palapit na ng palapit yung katapusan ng ride natin. So yung probinsyang na cover natin ngayong araw na to ay La Union, Pangasinan hanggang Tarlac. Yung mga cities, municipalities and places na daanan natin ngayon ay Bawang, Caba, Agoo, Rosario, Sison, Poso Rubio, Binaluanan, Urdaneta City, Villasis, San Manuel, Moncada, Panique, Gerona at hanggang Tarlac City. Itong ride na to medyo matulin, no? Dahil halos patag to, maliban na lang doon sa bandang Rosario na kung saan ay doon yung medyo paakyat papuntang Baguio. So yun, medyo akyatin yun, pero pag lampas mo doon all throughout ng Pangasinan at Tarlac, patag na yun. Yung kilometer coverage nga pala natin dito ay 160 kilometers. Nag-ride out tayo ng 5:15 mula San Fernando City, La Union hanggang 12 ng tanghali. Dating natin ng Tarlac City. Medyo matulin tong ride na to, kaya medyo napaaga ng dating natin kahit na medyo malayo yung ride natin. Okay, so dito tayo nagstay sa may China Bank. Ay, mali. Ba't ba China Bank? Dito ako nagstay sa Hotel Mika. Eksaktong right out tayo 5:16. Eksaktong sa linggo ngayon o last week, gantong araw last week, nag-ride out tayo sa Malolos.
Ngayon, nakaka-isang linggo na ako. Nandito tayo ngayon sa La Union. Yun. Sana makarating tayo hanggang Pangasinan o Tarlac, mas mainam. Sige. Kaba. Naman. Ayan ang Ago. Sana pwede pumasok ng NLEX, no? Para makasulit. May NLEX. Yan may NLEX. NLEX pa rin. Diretso. Pakenan Road, pero di tayo pasison. Dito yung nuknukan ng traffic nung araw. Hindi pa na ginagawa yung SCTEX ay Tipelex. Check 9 o'clock. Pinatuloy tayo. Ganda kasi nandaan dito Pangasinan. Daan na natin kanina yung Costa Road na pinalona. Hindi na natin na video. Sobrang ganda kasi nandaan. Matutok tayo. Ordaneta na. Tapos ito Villas. Baka makatagpos tayo ng ilang bayan din pati sa Tarlac. Sana over natin ito. Ito patalupan. Ito lumitulo patantahan.
Tarlac na. Naka 1,000 na, pero dapat mga 1,070 na to kasi doon sa may bandang Sanchez Mira hanggang Bangi mayroong portion na hindi nag-record, so nawalan tayo ng mga 72 kilometers doon. So hindi siya nag-record, kaya dapat nasa 1,000, yun nga, 1,072 na dapat to. Pero okay na lang din. Ang importante matapos na lang tong ride na to at wala na magkaroon ng aberya natitirang ride. Pasok na tayo sa bayan ng Moncada. Kayo na ko pa hinihintay. Arko ng paniki. Lamagin. Ito yung isdaan. Popular na stopover siya dati dito sa may bandang Herona. Ngayon hindi na masyado puntahin, no? Kasi dahil dun sa Tipilex, imbis na madaanan siya, syempre magtitipilex na lang yung mga karamihan ng motorista. Hindi ako pa hinihintay to si itong ano lang dito. Ayan, oh. Bayan ng Heron. Mga Heron o Heron birds, marami dito sa bayan ng Herona, kung saan nanggaling yung pangalan niya. Living Herona, Tarlac City. Noong araw na disgrasya ako dito, may suro ako na pajero kasi nung araw na wala pang Tipilex. So pag-akit ng Baguio, dito ang daanan. Nung pauwi na kami, may tinitignan ako dito sa side, dito sa kaliwa. Iniisip, sa may bandang kanan, iniisip ko kasi kung ano yung nasa other side niya. Kaya tinitignan ko siya. Yung pala huminto na yung pajero dun sa harapan namin, kaya nasuro ko siya. Memorable tong lugar na to. Okay, so dumating tayo sa Tarlac City at dito tayo nakapag-check-in sa Sogo sa Tarlac. Malapit sa kainan, tsaka along the highway lang. Okay, day 9, last day. Natutuwa ako dahil expected ko. Sinet ko ng 12 araw ko tatapusin yung ride na to. Kaya nakakatuwa na natapos ko siya in 9 days. Yung ride ni Idol Kaputput Ian Howe, 9 days din yun, pero siya galing naman ng Muntinlupa. Kaya nung pinaplano ko to, sabi ko di ko kakayanin yung 9 days kahit medyo Bulacan lang ako galing. Kaya sabi ko 12 days lang. Kaya medyo
Nakakatuwa at nakakagulat na matatapos ko siya in 9 days. Itong ride na to medyo maikli na lang to dahil 82 kilometers na lang to mula Tarlac, Pampanga hanggang Bulacan. Yung mga cities and municipalities na daanan natin ay mula tayo sa Tarlac City, madadaan tayo ng Capas, Bamban, tapos may Pampanga, Angeles, San Fernando, Dolores, San Matias, Apalit, and then sa Bulacan, madadaanan natin yung Kalumpit hanggang sa dumating ng Malolos. Nag-ride out tayo ng 5:20 sa Tarlac City at dumating naman tayo ng 9:30 sa Malolos. So medyo maaga. Time check. 5:20. Wala na tayo. Alright. So, Tarlac City. Thank you. Time check. Check. 5:06. Let's go. Dito sa ating kaliwa, ito yung Hacienda Luisita dito sa Tarlac. Tapos, Tarlac. Wow, ganda ng bridge na to. Ito yung Bamban Bridge na naghihiwalay sa Tarlac, probinsya ng Tarlac at saka probinsya ng Pampanga. Wala po tayo sa Angeles. Ito maganda dito. Avenue of Trees. Malilim talaga. Ganda. Avenue of Trees. Fernando Crossing. May rotonda. Kanan papuntang San Fernando. I'll check the tempo. Siguro mga 9 sa bahay na ako. Ay, salamat po Diyos ko. Tulog-tulog. Yun. Ay. Lumiliban na po tayo ng San Fernando. Pampanga pala. Pampanga. Bulacan na po ito. Kalumpit.
Okay, so nakarating na tayo dito sa Capitol View Park Subdivision sa may sa amin. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Panginoong Kristo sa paggabay niya sa ride natin at nakatapos tayo dun sa pinapangarap natin na North Luzon Loop. Gusto ko rin magpasalamat sa mga friends and relatives na nakakaalam ng ride na to, na nakamonitor at handang tumulong at sumundo kung sakasakaling hindi natin natapos yung ride natin. Pero ganun pa man, maraming salamat at nayari natin yung pinapangarap natin, North Luzon Loop. Sa mga gusto nga palang mag North Luzon Loop, grupo man kayo or solo, ay pwedeng-pwede ninyong gayahin yung pattern o yung ginawa nating North Luzon Loop, o gawin ninyong pattern. Yung mga stopovers natin at saka yung mga pinag-stayan natin, pwedeng-pwede ninyong gayahin. Ito nga palang ride natin ay nakapattern naman din sa ginawa ni Idol Sir Ian Howe, kaputput Ian Howe. Though yung ride natin ay medyo binago natin ng konti kasi may mga ride siya, may mga leg siya doon sa ride niya na medyo mahaba, di natin kaya, pero more or less doon nakapattern yung ating ride. Shoutout kay Idol Kaputput Ian Howe. Thank you po sa pagbibigay ng inspirasyon para gawin yung North Luzon Loop kahit solo ride. Finally, maraming salamat sa lahat ng nanonood. Please don't forget to like and subscribe naman sa ating channel. Yung channel natin is all about DIY. So marami tayong DIY projects, may mga cover songs din tayo, tsaka mga reviews. Kung gusto nyo pa na magkaroon ng mga ganitong content, mga long ride, pa-comment lang na lang din below. Ang tinitingnan natin na gusto ko sanang i-long ride na isa sa mga bucket list ko rin ay yung Bicol ride, pero siguro matatagalan muna bago natin gawin. So siguro hanggang dito na lang, and thank you ulit sa panonood. God bless to everyone, and ciao!